Mga kaibigan, sa bayan ng Dueñas sa Iloilo City taong 1950s ay nagpasalin-salin ang mga kwento tungkol sa isang kapitan sa kanilang barangay na nagmula di umano sa lahi ng mga aswang. Ito ay walang iba kundi si Tiniente Gimo na ayon sa mga kwento ay may kagagawan ng sunod-sunod na pagpatay sa kanilang lugar at pati raw ang puso ng kanyang mga biktima ay kinukuha nito. Base sa aking pagsasaliksik tungkol sa topic na ito, ay napag-alaman kong si Tiniente Gimo pala ay may asawa at isang anak na babae na nagngangalang Ella. Ang ginagawa nila ay nakikisalamuha pa rin sila sa mga mortal na tao tulad natin upang makuha nila ang tiwala nito at siyang magiging biktima nila. Isang araw ang anak niyang si Ella ay inimbitahan ang kanyang matalik na kaibigan na bumisita, makikain at matulog sa kanila upang makapagbanding daw sila. Agad namang pumayag yung kaibigan niya dahil mag-best friend nga sila at nagtitiwala ito kay Ella kahit sinasabi ng mga classmate nila sa kanya na huwag siyang sasama kay Ella dahil nga aswang ang pamilya nila. Pagdating nila sa bahay, ay talagang inasikaso ni Tiniente Gimo kasama ng kanyang pamilya ang kaibigan ni Ella at pinakain ng iba't ibang masasarap na pagkain na animoy may handaan at fiesta. Habang sila ay kumakain, sinabi ni Tiniente Gimo na, Dito ka na lang matulog dahil gabi na at wala ka nang masasakyan. Magtabi na lang kayo ng aking anak na si Ella dun sa kwarto niya. pagkatapos nilang kumain ay dumiretso na si Ella at ng kanyang kaibigan sa kwarto nito. Sila ay nagkwentuhan, naglaro at nagkulitan. Nang sila ay mapagod, ay kumuha si Ella ng maiinom nilang tsaa na hindi alam nung kaibigan nito na may pampatulog pala silang nilagay. Pagbalik niya sa kwarto ay medyo nagdududa na ang kanyang kaibigan dahil maingay sa kanilang kapaligiran na parang may mga hayop na nag-aaway, pero sinabi ni Ella na huwag kang mag-alala dahil mga aso at pusa lang yan. Dahil hindi maiwasang magduda nung kanyang kaibigan, ay nang malingat lamang ng kaunti si Ella ay agad-agad nitong pinagpalit ang kanilang tasa na dahilan upang mapunta kay Ella yung tsaang may pampatulog. Nang maubos na ito ni Ella, ay wala pang 5 minuto, bumagsak na kaagad ito sa higaan at nakatulog. Agad-agad namang lumabas ang kanyang kaibigan at narinig nito ang sinabi ni Tiniente Gimo na, Kunin niyo na siya. Nakasuot ito ng relo. Hampasin niyo sa ulo at siguraduhin niyong patay na. sa takot niya, ay bumalik ito sa kwarto at inilipat kay Ella ang kanyang relo. Tinakpan ng kumot ang ulo nito. Tumabi ito sa kanya at nagtulog-tulugan. Pagdating ng mga kasamahan ni Tiniente Gimo sa kwarto, ay nampas agad nila sa ulo yung nakasuot ng relo na lingid sa kanilang kaalaman ay si Ella pala. Binuhat nila ito palabas ng bahay papunta dun sa may ritual at mula dito ay nakahanap naman ng tsansang makatakas nung kaibigan niya. Nang tanggalin na ni Tiniente Gimo ang kumot sa ulo nung hinampas nila, ay laking gulat nito nang makita niyang si Ella pala ang napatay nila na kanyang sariling anak. Sa galit ni Tiniente Gimo, ay nag-iba ang anyo nito at naging isang katakot-takot na halimaw at pinatay yung kasamahan niyang humampas sa ulo ng kanyang anak. Hindi na rin nila naabutan yung kaibigan ni Ella dahil nakalayo na ito at mula dito ay pinagkalat ng kaibigan niya sa kanilang baryo na aswang nga talaga ang pamilya ni Ella at sinabing si Tiniente Gimo ang pinuno nito. Dahil dito
ay pinagdudahan na ng taong bayan ang kanyang pagkatao at sinugod ito sa kanilang bahay, pinusasan at kinulong. Wala pang isang linggo ay nagulat ang lahat dahil bigla na lang nawala at nakatakas si Teniente Guimont sa kulungan at mula noon hanggang ngayon ay hindi na siya nakita. Ang tanong mga kaibigan, ay totoo kayang aswang si Teniente Guimont? Ayon sa kanyang mga kamag-anak ay talagang lapitin daw ito ng mga babae, kaya maraming kalalakihan ang naiinggit sa kanya, kaya sila gumawa ng mga chismis o fake news para siraan si Teniente Guimont at sinabing may lahi itong aswang. Ayon pa sa mga kwento, ay may pinsan daw itong may utang sa kanya noon at dahil hindi ito nakapagbayad ay binugbog ito ni Teniente Guimont. Ang pinalabas naman nung pinsan niya sa kanilang barangay ay kamuntik siya nitong mapatay dahil siya nga raw ay aswang at gustong kunin ang kanyang puso ngunit siya ay nakatakas. Ayon naman sa matatanda, ay prominenteng tao raw itong si Teniente Guimont at maraming nakakakilala sa kanya nung araw kaya katakatakang walang nakakaalam at walang makapagsabi kung saan ito nakalibing. Totoo man o hindi na may aswang ay labis pa rin itong pinaniniwalaan lalo na sa mga liblib na lugar at hanggang ngayon ay talagang kinakatakutan pa rin ito ng mga tao dahil iniisip nilang baka sila na ang susunod na maging biktima. Ikaw kaibigan, naniniwala ka bang galing sa pamilya ng mga aswang si Teniente Guimont o ito ay kwentong gawa-gawa lamang ng mga tao upang siya ay siraan? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa ring sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi.